Sa gitna ng berde at payapang mga burol ng barangay San Isidro, isang maliit na baryo sa probinsya ng Quezon, ipinanganak si Elara Vos sa isang simpleng bahay na yari sa kawayan at nipa. 18 taong gulang na siya ngayon, ngunit ang kanyang mga mata, mapiti at malalim na parang dagat sa gabi, ay nagdadala pa rin ng mga alaala ng isang buhay na puno ng pawis at luha. Ang pamilya Vos ay hindi kailanman nagkaroon ng sobra, ngunit sa ilalim ng matibay na pagmamahal, sila ay nagsusumantala. Si Ramon Vos, ang ama ni Elara, ay isang matikas na magsasaka na may mga kamay na magaspang mula sa taon-taong pagbubungkal ng lupa. Araw-araw, siya ay gumigising bago sumikat ang araw. Nagdidilig ng mga palay at mais sa kanilang 1 ektaryang bukid na laging binabantaan ng masamang panahon at ang pabago-bagong presyo ng ani sa merkado. Paano tayo mabubuhay kung ganito na naman ang ulan, Elara? Madalas na tanong ni Ramon sa kanyang panganay habang sila ay nakaupo sa veranda ng bahay, ang mga bote ng beer na halos walang laman sa kanilang mga kamay. Ang ani natin, parang dugo na lang, patak-patak na lang ang lumalabas. Pero ang utang, lumalaki pa. Si Ramon ay isang lalaking matatag, ngunit ang kanyang mga balikat ay yumuyuko na sa bigat ng mga utang mula sa mga nagpapautang na mayayaman sa bayan. Sa tuwing tag-ulan, ang mga baha ay sumisira sa mga tanim, at sa tag-init, ang tagtuyot ay nagiging dahilan upang mawala ang mga binhi bago pa man lumago. Ngunit, si Ramon ay hindi sumusuko. Sa halip, siya ay nagiging mas matigas, tulad ng mga ugat ng malaking balete sa likod ng kanilang bahay. Si Maria Vos, ang ina ni Elara, ay ang puso ng kanilang tahanan. Isang dating mananahi na ngayon ay nahihirapan sa malubhang sakit sa puso. Si Maria ay madalas na nakahiga sa kanilang lumang kama, ang kanyang mga kamay na may mga ugat na parang mga sanga ng puno na naghihintay ng tubig. Ang kanyang kondisyon ay nangangailangan ng mamahaling gamot, beta blockers at iba pang reseta na halos hindi mabibili sa maliit na botika ng baryo. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi niya kay Elara tuwing naririnig niyang umiiyak ang dalaga sa kusina, habang hinahanda ang kanilang simpleng hapunan ng kanin at pinakbet. "Basta't buhay kayo ni Lila, sapat na iyon sa akin." Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi makapagligtas sa katotohanan. Ang bawat gamot ay nangangailangan ng libo-libo at ang pamilya ay umaasa sa mga tulong mula sa mga kamag-anak na bihira namang dumating. Dahil dito, si Elara ay naging ang malakas na sandigan ng pamilya sa murang edad. Bago pa man sumapit ang kanyang ika-18 kaarawan, siya ay nagiging tagalinis sa mga kapitbahay, nagpupunas ng sahig sa bahay ni Aling Rosa, naglalaban ng mga damit sa pamilya ni Mang Tito, at minsan ay nag-aalaga ng mga bata sa mga mayayaman na nagbabakasyon sa baryo. "Elara, ikaw na ang aking tagapagligtas," sabi ni Aling Rosa isang araw, habang ibinibigay ang kanyang sweldo ng 200 piso. "Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mababayaran ang tubig namin." Ngunit sa bawat sentimo na nakukuha ni Elara, siya ay nakararamdam ng higit na bigat. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw, siya ay nagiging tagapagturo kay Lila, ang kanyang 10 anyos na kapatid na may mga mata na puno ng pangarap. Si Lila ay isang batang matalino, laging may hawak na libro o lapis, na naglalaroan ng mga guro sa mga guhit niya. "Ate, paglaki ko, magiging guro ako," sabi niya kay Elara habang sila ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan, ang kanilang mga paa na madumi sa putik ng daan. Tulad ng mga guro sa TV na nagbabago ng buhay ng mga bata. "At ikaw, ate, magiging doktor ka." "Hindi pwede ito," bulong ni Maria nang ihatid sa kanya ang balita sa kamanya. Ang kanyang mukha na nagiging puti sa sakit at pagdadalamhati. Si Elara, na nasa bahay noon at naghahanda ng almusal, ay narinig ang ingay mula sa labas, ang manaiyak ng mga kapitbahay, ang tunog ng truck ng ambulansya. Siya ay tumakbo sa bukid, ang kanyang mga paa na lumulutang sa putik. Ngunit nang makita niya ang katawan ng kanyang ama na tinatakpan ng puting kumot, ang mundo niya ay bumagsak. Ang libing ni Ramon ay isang simpleng seremonya sa simbahan ng baryo na dinaluhan ng mga magsasaka na nagdadala ng kanilang mga ani bilang handog. "Paano na tayo, Elara?" tanong ni Lila sa kanyang ate habang hawak ang kanyang kamay sa libingan, ang luha na tumutulo
sa kanyang mga pisngi. Sino ang magpapakain sa atin? Si Elara, na nagsisikap na maging matatag, ay yumakap lamang sa kanya, ngunit sa loob-loob niya, ang takot ay kumakain. Ang pagkamatay ni Ramon ay hindi lamang nag-iwan ng butas sa kanilang mga puso. Ito ay nag-iwan din ng malaking utang, mga sangkapatid na 50,000 mula sa mga nagpapautang, na ngayon ay nagsisimulang magdemanda. Ang kanilang bukid ay nanganganib na maagaw at ang gamot ni Maria ay nagiging mas mahal dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at gamot. Kailangan ko ng trabaho sa lungsod, nanay, sabi ni Elara isang gabi, habang siya ay nag-aasikaso ng kanyang ina. Doon mas maraming oportunidad. Makakapagpadala ako ng pera para sa gamot mo at sa pag-aaral ni Lila. Si Maria ay umiyak, ang kanyang mga kamay na nanginginig habang hinahawakan ang mukha ni Elara. Huwag kang magmamadali, anak. Ang lungsod, delikado iyan. Mga tao roon, hindi lahat ay mabuti. At ikaw, mag-isa. Ngunit si Elara ay matigas na ang ulo. Sa kabila ng pag-iyak ni Lila at ng mga payo ng mga kapitbahay, siya ay nagdesisyon. Isang buwan pagkatapos ng libing, na may isang maleta na puno ng mga lumang damit at isang maliit na savings mula sa kanyang mga side jobs, si Elara ay sumakay sa bus patungong Maynila. Ang daan ay mahaba at matindi. 2 oras ng pagyanig sa mga butas ng provincial road habang siya ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga bundok na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Mag-ingat ka, ate. Tawagan mo kami araw-araw. Sigaw ni Lila mula sa waiting shed, ang kanyang mukha na basang-basa sa luha. Sa lungsod, ang Maynila ay isang dagat ng liwanag at ingay na halos lumunod kay Elara. Ang unang gabi niya ay sa isang murang boarding house sa Tondo, kung saan ang mga dingding ay manipis at ang mga tunog ng traffic ay hindi tumitigil. Doon niya nakilala ang kanyang tiyahin na si Carmen Reyes, isang 62 taon na byuda na nagtrabaho bilang yaya sa mga mayayaman sa Makati. Si Carmen na may mga buhok na puti na nakatali sa isang mahigpit na ban at mga mata na puno ng karanasan ay ang kapatid ng yumaong lola ni Elara. Elara, anak, bakit hindi mo sinabi na darating ka? Sigaw ni Carmen nang makita niya ang pamangkin sa pintuan ng kanyang maliit na apartment na nag-aalok agad ng tsa at pandesal. Halika, umupo ka. Oo, naniniwala ako sa'yo. Kailangan mo ng trabaho. Ako, matagal nang yaya sa mga amo sa Forbes Park. Alam ko ang mga kumpanya na nag-hire ng maid. Pero asahan mo, mahirap ang simula. Sa mga sumunod na araw, si Carmen ay naging ang gabay ni Elara. Nagdadala sa kanya sa mga job fair sa malls na nagtuturo kung paano magpa-interview ng may ngiti at tiwala. Huwag kang matakot, Elara. Ang mga mayayaman, minsan matigas ang ulo. Pero sila rin ang nagbibigay ng pera para sa pamilya mo. Sabi ni Tita Carmen habang naglalakad sila sa eskalator ng SM Mega Mall. Ang mga mata ni Elara na nakatingin sa mga nakasisilaw na tindahan. Habang naghihintay ng tawag mula sa mga aplikasyon, si Elara ay nagiging abala sa pagtulong kay Carmen. Naglilinis ng apartment, nagluluto ng adobo at nakikinig sa mga kwento ng tiyahin tungkol sa kanyang yumaong asawa na si Pedro, isang dating mekaniko na namatay sa aksidente sa kalsada. Sa gitna ng kanyang pakikibaka, ang pagod mula sa paglalakad ng mga oras sa init, ang lungkot ng pagkamaong sa pamilya, nakilala ni Elara si Sofia Mendoza, isang 20 anyos na kapwa bagong dating mula sa Pampanga na nagtrabaho bilang waitress sa isang maliit na karinderya malapit sa apartment ni Carmen. Si Sofia ay isang masayahing dalaga na may mga buhok na kulot at tawa na parang musika. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti ay ang parehong hirap. Nawalan din siya ng ama sa sakit. At ngayon ay sinusuportahan ng kanyang ina sa probinsya. Girl, ang lungsod na to parang digmaan. Kailangan mo ng kaibigan para hindi ka mabaliw, sabi ni Sofia isang hapon habang nagpapahinga sila sa bench ng Luneta Park na nagbabahagi ng isang platito ng fishballs. Ako sa restaurant namin. Araw-araw akong sinusigawan ng boss dahil sa maliit na bagay. Pero yun, kailangan mong matuto.
Mumiti ka at magtitiis. Ikaw naman, anong plano mo? Maid sa malaking kumpanya? Ambisyosa Pero tama, mas magandang sweldo doon. Nagiging mabilis ang pagkakaibigan nila. Tuwing gabi, pagkatapos ng shift ni Sofia, sila ay nagkikita sa apartment ni Carmen na nagkukwentuhan tungkol sa mga araw nila. Hoy Elara, tandaan mo, sa lungsod, hindi lang pera ang importante, ang lakas ng loob mo. Payo ni Sofia habang naghihintay sila ng ulam sa kalan. Ako, minsan iniisip ko ring umuwi, pero pagdating ng bill ng gamot ng nanay ko, babalik na naman ako sa laban. Si Elara ay tumatamo, ang kanyang puso na nagiging mas magaan sa bawat salita. Sa pamamagitan ni Sofia, siya ay natututo ng mga bagay tungkol sa urbanong buhay. Kung paano mag-commute sa MRT nang hindi mawala, kung saan bumili ng murang groceries, at higit sa lahat, kung paano magtiwala sa isang bagong kaibigan sa gitna ng kaguluhan. Habang ang mga araw ay lumilipas, si Elara ay nagpapadala ng kaunting pera sa probinsya. Mga daan-daang piso na nakuha mula sa mga odd jobs tulad ng pagbebenta ng kakanin sa kalsada. Sa bawat tawag kay Lila, siya ay naririnig ang pag-unlad. Ate, pumasa ako sa math quiz. Salamat sa pera mo para sa libro. Ngunit ang lungkot ay hindi nawawala. Sa gabi, kapag mag-isa, si Elara ay umiiyak para sa kanyang ama, para sa kanyang ina na nag-iisa, at para sa mga pangarap na tila lumalayo. Ngunit sa bawat umaga, siya ay gumigising na may pag-asa, handa na sa susunod na hakbang, ang paghahanap ng trabaho sa isang malaking kumpanya na magbabago ng kanilang buhay. Ang trahedya ng pamilya Voss ay hindi ang katapusan. Ito ay ang simula ng kanyang laban. Isang laban na puno ng luha, ngunit nagbibigay daan sa liwanag. Pagkalipas ng 1 taon na puno ng pawis at paghihintay, ang buhay ni Elara Voss sa Maynila ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Mula sa mga araw na naglalakad-lakad sa mga opisina at job fairs na nagiging dahilan ng mga peklat sa kanyang mga paa at ng mga gabi na walang tulog dahil sa pag-aaral ng mga ad ng trabaho, siya ay nakatanggap ng tawag na nagpapalit ng lahat. Ito ay mula sa Blackwood Corporation, isang higanting kumpanya sa real estate na nagmamay-ari ng mga mataas na gusali sa Makati at mga subdivision sa mga suburb ng lungsod. Miss Voss, congrats po, nakapasa ka sa final interview. Reporting date niyo next Monday, sabi ng HR representative sa telepono. Ang boses na parang musika sa mga tainga ni Elara. Siya ay nakatayo noon sa maliit na balkonahe ng apartment ni Tita Carmen. Ang hangin ng lungsod na puno ng usok ng mga sasakyan. Ngunit sa sandaling iyon, ito ay parang sariwang hangin mula sa probinsya. Ang Blackwood Corporation ay hindi lamang isang kumpanya, ito ay isang imperyo na pinapatakbo ng isang lalaking kilala sa buong industriya bilang si Thorne Blackwood. Ang CEO na may reputasyon na mas matigas kaysa bakal. Si Thorne, sa kanyang maagang 30s, ay isang lalaking matangkad at matikas na laging nakasuot ng custom-made suit na nagmumula sa Milan, ngunit ang kanyang mga mata, madilim at matalim na parang talim ng kutsilyo, ay nagiging dahilan ng pagyanig sa mga opisina. Kilala siya sa kanyang striktong pamumuno, walang pagtitiis sa pagkaantala, walang awa sa mga pagkakamali, at ang kanyang mga desisyon ay parang batas na hindi maapela. Kung hindi ka magiging perpekto, hindi ka magtatagal. Madalas na sinasabi ng mga dating empleyado sa mga forum online na nagiging dahilan upang maging maingat si Elara sa kanyang paghahanda. Siya ay nag-practice ng mga ngiti sa salamin, nag-aral ng mga patakaran ng kumpanya mula sa website, at nagdasal sa kanyang simpleng rosaryo na bigay ni Nanay Maria bago umalis sa probinsya. Sa unang araw niya, si Elara ay nagising bago sumikat ang araw. Ang kanyang puso na kumakabog na parang drum sa kanyang dibdib. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang uniforme, puting blusa at itim na palda na binili pa sa Divisoria, habang si Tita Carmen ay naghahanda ng almusal ng champorado at tuyo. Elara, anak, mag-ingat ka roon. Ang mga boss sa ganyang klase ng lugar, parang leon na naghihintay ng biktima. Paalala ni Tita Carmen habang inilalagay ang plato sa mesa, ang kanyang mga mata na puno ng pag-aalala. Pero ikaw, matapang kang bata, para kay nanay mo at kay Lila, kakayanin mo.
Si Elara ay yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang amoy ng sabon ni Tita Carmen na nagpapaalala sa kanya ng tahanan. "Salamat, Tita. Hindi ko makakalimutan ito," bulong niya. Bago lumabas patungo sa jeep na magdadala sa kanya sa heart ng Makati. Ang opisina ng Blackwood Corporation ay isang 40 piso na gusali na may glass facade na sumasalamin sa mga cloud scraper ng lungsod. Ang lobby na puno ng mga modernong upuan at isang reception desk na gawa sa marble. Si Elara ay sumunod sa isang bagong higher orientation kung saan siya ay na-assign bilang maid sa administrative floor. Naglilinis ng mga opisina, nag-aasikaso ng pantry, at nagsisiguro na ang bawat sulok ay walang butil ng alikabok. Ngunit hindi pa man nakakapag-settle ang kanyang mga nerbiyos, nangyari ang unang pagsubok sa kanyang katatagan. Ito ay sa kanyang unang linggo, isabot sa Miyerkules ng hapon, habang siya ay nagpupunas ng mga mesa sa executive wing. Biglang bumukas ang pinto ng main boardroom ng malakas at pumasok si Thorne Blackwood, ang kanyang mukha na pulang-pula sa galit. Hawak ang isang thick na report sa kanyang kamay. "Victor Hale, ano itong kalokohan? Girl ni Thorne." Ang kanyang boses na lumalagpas sa mga dingding tulad ng kidlat. Si Victor, isang middle-aged manager na may balbas at sweat sa noo, ay nakatayo sa gitna ng mesa, ang kanyang mga kamay na nanginginig. "Sir, it's just a minor discrepancy in the figures. Hindi naman po significant sa overall." "Minor? Minor?" Putol ni Thorne habang itinatapon ang report sa mesa. Ang mga pahina na lumilipad tulad ng mga dahon sa hangin. "Sa loob ng isang taon, ikaw ang nangunguna sa finance team at ito ang hatid mo sa akin, isang maliit na pagkakamali sa report na maaaring magdulot ng milyon-milyong loss sa aming investors? Pack your things. You're out." Na yun din. Ang buong boardroom ay nanahimik, ang mga empleyado na nakatingin sa sahig, habang si Victor ay nagmamakaawa pa. "Sir, please. My family, my kids. Your family, that's your problem, not mine. Get out before I call security." Sa loob ng ilang minuto, si Victor ay nawala, ang kanyang footsteps na echoing sa hallway, na nagiging dahilan ng isang alon ng takot sa buong floor. Si Elara, na nakatago sa likod ng pinto habang naghuhugas ng mga coffee mugs sa pantry, ay narinig ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takip ng sink, ang tubig na tumutulo pa rin. "Diyos ko, kung ganun kabilis, paano pa kaya ang mga katulad ko?" Bulong niya sa sarili. Habang ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa probinsya, sa mga ngiti ni Lila at sa mahinang hininga ni Nanay Maria. Mula noon, siya ay naging doble ang maingat. Bawat basurahan na pinupuno niya ay sinisigurong perpekto, bawat mesa na pinupunasan ay walang trace ng dumi, at bawat hakbang niya ay tahimik na parang pusa sa dilim. Ang insidente kay Victor ay nag-spread tulad ng apoy sa dry grass. Sa break room, ang mga empleyado ay nabubulong-bulong. Iyan ang dahilan kung bakit walang tumatagal sa ilalim ni Mr. Blackwood. Isang mali, tapos na. Sa gitna ng kanyang pag-aaral sa mga patakaran, nakilala ni Elara ang kanyang supervisor na si Mrs. Lydia Grant, isang 50 anyos na babaeng may maikling buhok na kulay abo at mga mata na puno ng karanasan. Si Mrs. Grant ay may dapan na taong serbisyo sa kumpanya. Nagsimula siya bilang clerk at umakyat hanggang head ng housekeeping team, na nagiging dahilan upang siya ay kilala bilang ang ina ng lahat sa maintenance staff. Sa unang shift nila ng magkasama, habang nag-iimbentaryo ng mga supply sa storage room, si Mrs. Grant ay nagbigay ng unang aral. "Elara, anak, ang Blackwood na to, parang labyrinth. Maraming landas, pero iisa lang ang matatag. Sundin mo ang rules ng walang tanong." Sabi niya habang nagbibilang ng mga roll ng tissue paper. Ang kanyang boses na kalmado, ngunit matatag. Si Mr. Thorne? Oo, stricto siya, moody pa. Walang pamilya na kilala, ni mga kaibigan sa opisina. Sabi ng mga matatanda, nawalan siya ng magulang noong bata pa siya, kaya ganun ang ugali. Pero huwag kang matakot. Basta't magtatrabaho ka ng tapat, hindi ka niya papansinin. At kung may problema, sabihin mo sa akin.
Ako ang iyong shield dito. Grant ay hindi lamang supervisor. Siya ay naging gabay na nagbibigay ng payo tungkol sa mga shortcut sa elevator upang maiwasan ang peak hours. At nagbabahagi ng mga recipe ng quick lunch para sa mahabang shifts. Halika, subukan mo tong adobong manok ko. Mas mabilis lutuin kaysa sa canteen food na yan. Anyaya niya isang lunch break habang nagbabahagi sila ng plastic container sa maliit na mesa ng break room. Sa mga usapan nila, natutunan ni Elara ang higit pa sa kumpanya. Ang mga patakaran tungkol sa overtime na dapat i-claim agad. Ang lihim na vending machine sa basement na may mas murang snacks. At ang payo na huwag kang magiging visible masyado sa executive floor kung hindi mo kailangan. Salamat po, Mrs. Grant. Parang nanay ko kayo rito, sabi ni Elara nang may pagtuturo ng ulo. Ang kanyang puso na nagiging mainit sa gitna ng malamig na aircon ng opisina. Habang ang mga araw ay lumilipas, si Elara ay nagsimulang maging bahagi ng rhythm ng kumpanya. Ngunit hindi niya maiwasan ang mga chismis na naguugnay sa kanyang mga pahinga. Habang naglilinis siya ng executive lounge isang gabi, ang oras na karaniwang walang tao maliban sa mga late workers, narinig niya ang mahinang usapan mula sa dalawang empleyado na nagkakape sa coffee station. Isa sa kanila ay si Javier Ruiz, isang 28 anyos na accountant na may salamin at mahabang buhok na nafalugay, nakilala sa kanyang sharp wit at mga kwento sa pantry. Alam mo ba, Javier, bakit ganun na lang si Mr. Blackwood? Tanong ng kanyang kasama, isang junior analyst na si Paulo. Parang walang puso. Kanina pa ako kinakabahan matapos yung kay Victor. Si Javier ay tumawa ng mahina, ngunit may lungkot sa kanyang mata. Hindi naman siya demonyo, Paulo. May kwento siya. Sabi ng dating sekretary niya, yung si Carla na tumigil noong 2023, nawalan siya ng parents noong 12 years old pa lang siya. Car accident daw sa highway papuntang Baguio. Walang magulang. Walang lolo't lola na mag-aalaga. Nag-grow up siya sa orphanage, tapos scholarship sa UP, tapos diretso sa Harvard para sa MBA. Kaya ganun ang panlabas niya, matigas, parang shell. Pero minsan nakikita ko siyang nakatipig sa window ng opisina niya. Parang may hinintay na hindi darating. Si Paulo ay tumango, ang kanyang mukha na nagiging seryoso. Grabe. Kaya pala, walang picture sa desk niya. Walang family day sa kumpanya. Pero bakit hindi siya nagpapakita ng kahinaan? Si Elara na nakatago sa likod ng divider habang nagwa-wipe ng mga shelf ay hindi makagalaw. Ang mga salita ni Javier ay tumatago sa kanya tulad ng karayong, nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling trahedya, ng pagkawala ni Tatay Ramon. Parang ako, nawalan din, iniisip niya, habang ang kanyang mga mata ay nagiging basa. Ngunit sa halip na magpakita ng emosyon, siya ay nagpatuloy sa kanyang trabaho, ang kanyang galaw na mas mabilis upang maiwasan ang detection. Kinabukasan, sa break room siya, ay lumapit kay Javier nang may isang tasa ng kape na inaalok. Sir Javier po, narinig ko po, kagabi, tungkol kay Mr. Blackwood. Salamat po sa kwento. Parang nakaka-relate. Si Javier ay nagulat, ngunit mumiti. Ah, ikaw pala yung bagong maid. Huwag kang mag-alala, secret safe. At oo, lahat tayo may kwento rito. Ikaw, anong sayo? Bakit ka nandoon sa probinsya vibe? Sa mga sumunod na linggo, ang libreng oras ni Elara, mga biyahe pa uwi sa apartment o mga gabi sa cellphone ay inilaan sa kanyang pamilya. Tuwing payday na nagiging bi-weekly sa kanyang bagong trabaho, siya ay nagpapadala ng pera sa probinsya gamit ang GCash, mga 3,000 para sa gamot ni Nanay Maria at 1,000 para sa baon ni Lila. Ate, salamat! Pumasa na ako sa finals ng first year high school. Yung math, yung pinakamahirap, 95 ako. Sigaw ni Lila sa video call, ang kanyang mukha na glowing sa screen. Habang nasa background ang kanilang lumang bahay na ngayon ay may bagong bubong dahil sa remittances. At si nanay, mas okay na siya. Yung doktor sa bayan sabi, stable na ang blood pressure niya dahil sa gamot. Pero miss ka namin ate, kailan ka uuwi? Si Maria ay sumasali minsan, ang kanyang boses na mahina,
ngunit puno ng pagmamahal. Elara ko, huwag kang mag-overwork dyan. Kumakain ka ba ng tama? At yung boss mo, huwag mong papakinggan kung gali. Ikaw ang importante. Si Elara ay umiiyak sa lihim pagkatapos ng mga calls. Ang kanyang dedikasyon bilang breadwinner na nagiging gasolina sa kanyang pagtitiis. Para sa inyo, kaya ko. Bulong niya sa sarili habang naglalagay ng pera sa wallet app. Sa gitna ng kanyang bagong buhay sa Blackwood, ang takot sa striktong si Thorne, ang gabay ni Mrs. Grant at ang mga lihim na kwento ni Javier, si Elara ay nagsisimulang maging matatag, ngunit ang unang hakbang pa lamang ito sa isang landas na puno ng hindi inaasahang kurba. Ang kumpanya ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang mundo na nagbabago sa kanya unti-unti, habang ang alaala ng probinsya ay nananatiling liwanag sa kanyang dilim. 2 taon ang lumipas na parang mabilis na ulap sa langit ng Maynila. Ngunit para kay Elara Vos, ang bawat araw ay isang laban na hinahamon ang kanyang katawan at kaluluwa. Mula sa bagong hire na puno ng takot sa unang hakbang niya sa Blackwood Corporation, siya ay naging bihasa na sa ritual ng kumpanya. Ang maagang pagdating sa executive floor upang magpupunas ng mga mesa bago sumapit ang madaling araw. Ang pag-aasikaso ng pantry na laging walang kakulangan sa kape at asukal. At ang tahimik na paglipat mula sa isang opisina patungo sa isa pa, na parang multo na hindi gustong mapansin. Ang kanyang mga kamay na dating malambot mula sa buhay sa probinsya ay ngayon ay magaspang at puno ng peklat mula sa mga kemikal ng mga cleaning agents. Ngunit ang kanyang dedikasyon ay hindi nababawasan. Sa kabila ng lahat, ang mababang sahod na halos hindi sapat para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin sa apartment ni Tita Carmen, lalo na sa pagtaas ng presyo ng bigas at transportasyon, ay nagiging dahilan ng kanyang patuloy na pagod. Ang sobrang oras ng trabaho, na madalas na umaabot hanggang ikamid ng gabi dahil sa mga emergency cleaning requests mula sa mga overtime na executives, ay nagpapahina sa kanyang katawan. Ang kanyang likod ay sumasakit na parang may dala ng mabibigat na sakong, at ang kanyang mga mata ay laging may mga bag sa ilalim dahil sa kakulangan ng tulog. Ngunit ang pisikal na pagod ay wala sa anuman kumpara sa emosyonal na stress na dala ng kanyang responsibilidad sa pamilya. Tuwing gabi, pagkatapos ng shift, siya ay nagiging abala sa ag-check ng kanyang bank app na nagkakalkula kung gaano karaming pera ang mapapadala sa probinsya. Kailangan ko ng higit pa para kay nanay, para kay Lila, bulong niya sa sarili habang naglalakad pa uwi sa Cubao. Ang mga ilaw ng EDSA na sumasalamin sa kanyang mga mata na puno ng pag-aalala. Ang remittances niya ay ang buhay ng pamilya Vos, ang gamot ni Maria na ngayon ay regular na. Ngunit ang operasyon na hinintay-hintay ay lalong lumalaki sa halaga dahil sa inflation. Si Lila, na ngayon ay 12 na taong gulang at nasa 3rd year high school, ay nagiging mas matatag, ngunit ang mga tawag niya ay laging puno ng mga kwento ng pangangailangan, bagong uniforme, school supplies at ang pangarap na sumali sa cheer dance team na nangangailangan ng practices fee. Ate, okay lang ba? Hindi ka po pagod dyan? Yung pera mo, hindi mo ba ginagamit para sa sarili mo? Tanong ni Lila isang gabi sa video call. Ang kanyang mukha na nasa screen ng lumang cellphone ni Elara, habang sa background ay naririnig ang mahinang hininga ni Maria na natutulog na. Huwag kang mag-alala, bunso. Para sa inyo ito lahat. Mag-aral ka ng mabuti ha, yung pangarap mong maging guro. Hindi mo to sasayangin. Ngunit pagtatapos ng call, si Elara ay umiiyak sa shower. Ang tubig na tumutulo sa kanyang mukha na halo ng luha, habang iniisip ang kanyang sariling buhay na tila nakapako sa isang lugar. Sa gitna ng kanyang personal na digmaan, isang bagong hamon ang dumating mula sa nakaraan. Si Mr. Harlan Vos, isang pinsan ng yumaong ama niya na matagal nang nawala sa kanilang buhay. Ngunit ngayon ay bumalik na parang multo na naghahanap ng dugo. Si Harlan, isang 40 anyos na kontraktor mula sa Quezon na may mataba na katawan at mga mata na puno ng ganid, ay ang taong nagpautang kay Ramon noong mga huling taon ng kanyang buhay.
Mga utang na ngayon ay lumago na sa daan-daang libo dahil sa interest at compounding fees. Isang araw, habang si Elara ay nagpapahinga sa break room ng Blackwood, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate ng isang hindi ilalang numero mula sa probinsya. Elara Vos? Harlan Vos ito, pinsan mo. Alam mo ba na ang lupa niyo sa baryo, yung bukid na iniwan ng Tiwong Ramon, nanganganib na maagaw ko? Yung utang hindi pa nababayaran. 5 buwan na lang at magsasampa ako ng kaso sa korte. Magkano ba ang kaya mong bayad? O kaya ibenta na natin yung lupa at maghahati tayo. Ang boses ni Harlan sa telepono ay matigas at walang awa na nagiging dahilan ng pagyanig sa kamay ni Elara habang hawak ang phone. Tito Harlan po, hindi po ganun. Yung utang po, sinusubukan naming bayaran. Yung ani na wala sa baha last year. Paki-extend niyo po muna. Extend? Elara, ikaw na ang breadwinner, di ba? Trabaho ka sa Maynila, may sweldo, huwag mo akong gaguhin. Kung hindi mo mababayaran sa loob ng 1 buwan, kunin ko na yung title ng lupa. Yung pamilya mo, wala nang pupuntahan. Pinatay ni Harlan ang linya ng biglaan na nag-iwan kay Elara ng isang butas sa dibdib na parang sugat mula sa kutsilyo. Ang pressure mula kay Harlan ay nagdaragdag sa kanyang bigat na nagiging dahilan ng mga gabi na hindi makatulog, na iniisip ang posibilidad ng pagtawala ng kanilang ancestral land, ang mismong bukid na pinaghirapan ng kanyang ama, ang alaala ng kanilang tahanan. Siya ay nagsimulang mag-overtime ng higit pa, na tumatanggap ng mga extra shift sa mga corporate events ng kumpanya, na nagiging dahilan ng kanyang pagod na lumalala. Bakit kailangan kong magbayad ng mga utang ng iba? Yung lupa na yon, para sa kinabukasan ni Lila, bulong niya sa sarili habang nagpupunas ng mga crystal glasses sa isang gala ng Blackwood. Ang ingay ng mga bisita na parang mocking sa kanyang tainga. Ngunit sa kabila ng lahat, si Elara ay hindi sumusuko. Siya ay nagiging mas matigas, tulad ng puno ng balete sa probinsya na hindi nababali ng bagyo. Sa loob ng kumpanya, sa gitna ng kanyang pakikibaka, si Elara ay nakakahanap ng liwanag sa mga bagong kaibigan na nagiging sandigan niya. Isa sa kanila ay si Elena Torres, isang 32 anyos na sekretarya sa marketing department na may mahabang buhok na itim at ngiti na laging handa kahit sa gitna ng stress. Si Elena ay nagsimulang mapansin si Elara noong mga coffee runs sa pantry, kung saan sila ay madalas na magkasabay sa paghuhugas ng mga mug. Hoy, Elara, ikaw ba yung bagong dating sa housekeeping? Parang familiar na yung mukha mo. Tanong ni Elena isang umaga, habang nagpupuno ng kanyang tumbler ng tubig, ang kanyang uniforme na maayos ngunit may bahid ng kape sa sleeve. Ako si Elena, sekretarya ni Miss Reyes sa marketing. Grabe, ang init ngayon, no? Parang oven sa office na to. Si Elara ay ngumiti, ang unang tunay na ngiti niya sa araw na iyon, at nag-introduce ng sarili. Mula noon, ang kanilang pagkakaibigan ay lumago tulad ng bulaklak sa semento. Mga mabilis na kwentuhan sa elevator, mga shared snacks sa break room, at mga lihim na pagtutulungan sa mga maliit na gawain. Ngunit si Elena ay hindi perpekto. Siya ay may sariling problema na nagiging salamin ng hirap ni Elara. Ang kanyang asawa, si Marco Torres, isang dating construction worker, ay nawalan ng trabaho noong nakaraang taon dahil sa lockdown effects sa mga proyekto ng real estate. Elara, minsan iniisip ko, bakit ganito ang buhay? Si Marco, dating malakas, ngayon puro stress sa bahay. Hindi makahanap ng trabaho at yung mga bata namin, 2, 5 at 7, nagugutom na rin. Confide ni Elena isang gabi habang sila ay naghihintay ng bus sa tapat ng building pagkatapos ng late shift. Ang mga mata ni Elena ay puno ng luha, ngunit siya ay nagpilit ng ngiti. Ako, overtime na overtime, pero yung sahod hindi pa rin sapat. Ikaw naman, mukha kang pagod din. Ano ang problema mo? Sabihin mo sa akin, baka maging magkaibigan tayo na magsasaluhan ng sama ng loob. Si Elara, na dating mag-isa sa kanyang mga lihim,
ay nagbubukas ng sarili. Nagsasabi tungkol sa utang ni Harlan, sa sakit ni Nanay Maria at sa pangarap ni Lila. Elena, parang ikaw lang ang nakakaunawa. Yung pressure, parang dala kong backpack na sobrang bigat. Pero salamat ha, yung pakikinig mo, parang pahinga. Mula noon, sila ay nagiging magkaibigan na nagbabahagi ng suporta. Si Elena ay nagbibigay ng second-hand books para kay Lila. Habang si Elara ay tumutulong sa pag-aasikaso ng mga documents ni Elena kapag sobrang dami. Sa mga kwento nila, may natutunan siyang pag-asa na hindi siya mag-isa sa digmaan ng buhay. Habang ang kanyang mga relasyon sa mga kapwa-empleyado ay lumalakas, si Elara ay nagsimulang mapansin ang maliliit na bagay tungkol kay Thorne Blackwood na dating parang malayong bulto sa kanyang mundo. Sa mga gabi na siya ay naglilinis ng executive floor na madalas na huli na ang oras at walang tao maliban sa kanyang sarili at sa anino ng mga lamp. Siya ay nakakakita sa kanya, si Thorne, na nakaupo sa kanyang opisina na may madilim na ilaw. Ang kanyang mukha na nakatingin sa computer screen ngunit walang tunay na focus. Ang kanyang mga daliri na tumutipa ng walang saysay. Bakit parang mag-isa siya? Iniisip ni Elara habang nagpupunas ng kanyang desk na puno ng mga files ngunit walang personal na larawan o souvenir. Isang araw, habang nagde-deliver ng mga supply sa klinik ng kumpanya sa ground floor, siya ay nakakita kay Dr. Felix Norton, ang company doctor na isang 50 anyos na lalaking may puting coat at malumanay na ngiti, na nag-check up sa mga empleyado. Si Dr. Felix, na dating nakilala ni Elara noong orientation dahil sa kanyang free health talks, ay nagiging kaibigan niya sa mga pagbisita niya para sa vitamins. Elara, mukha kang pagod na naman. Kumain ka ba ng tama? Halika, check up tayo ng blood pressure. Anyaya ni Dr. Felix isang hapon habang siya ay nagpapahinga sa klinik pagkatapos ng isang mahabang shift. Habang nagmimisa ng kanyang pressure na medyo mataas dahil sa stress, siya ay nagkukwentuhan tungkol sa trabaho. Doc, yung boss natin si Mr. Blackwood, parang laging galit. Ano po kaya ang dahilan? Tanong ni Elara nang may pag-aalinlangan. Ang kanyang boses na mahina. Si Dr. Felix ay tumamo. Ang kanyang mukha na nagiging seryoso habang tinitingnan ang chart. Si Thorne. Hindi mo alam? May lihim siyang sakit sa tiyan. Ulcer, chronic pa. Mula pa noong college, stress-induced daw. Yung iritado niyang ugali, hindi lahat galit yan. Minsan, sakit lang yon na hindi niya maipakita. Pinapatingin ko siya tuwing buwan, pero matigas ang ulo. Doc, busy ako. Sabi niya palagi. Kaya naman, parang bombang tik-tik sa opisina. Ang impormasyong iyon ay nagbigay liwanag kay Elara. Parang puzzle piece na nagkakasama. Salamat po, Doc. Parang nakataawa naman pala siya. Akala o monster lang. Si Dr. Felix ay ngumiti. Lahat tayo may monster sa loob, Elara. Yung sa'yo, ano? Huwag mong i-ignore. Sabihin mo sa akin kung kailangan. Sa kabila ng lahat ng hirap na nagbabanta, ang pagod mula sa trabaho at ang emosyonal na bigat ng pamilya, si Elara ay hindi na nanatiling nakatayo lamang. Sa tulong ni Sofia Mendoza, na ngayon ay nagtrabaho bilang supervisor sa isang maliit na Italian restaurant sa Malate at nagiging mas matagumpay sa kanyang buhay, siya ay nagsimulang mag-aral ng online courses sa business administration. Si Sofia, na may sariling kwento ng tagumpay mula sa waitress hanggang sa pagiging head ng shift, ay nagiging cheerleader ni Elara. Curl, hindi ka pwedeng manatili sa cleaning carts forever. Yung brain mo sayang. Halika, mag-enroll ka sa Coursera, yung free courses sa management. Ako tutulong ako sa internet at sa bayad ng certificate. Anyaya ni Sofia isang weekend habang sila ay nagkakape sa Jollibee malapit sa apartment ni Tita Carmen. Ang mga mata ni Sofia ay puno ng sigasig. Ang kanyang buhok na ngayon ay may highlights mula sa kanyang unang bonus. Sofia, paano? Yung oras ko, kulang na kulang. At yung pera. Elara, para sa pag-unlad mo ito. Yung pamilya mo proud sa'yo. At ako, proud na maging kaibigan mo. Simulan natin sa isang module lang. Introduction to Business. Tuwing Sunday, magre-review tayo.
Promise, hindi mo pagsisisihan. At tama si Sofia. Ang unang hakbang ni Elara sa online course ay parang pagbubukas ng bintana sa isang silid na matagal ng madilim. Sa mga gabi pagkatapos ng shift, habang ang iba ay nanonood ng TV, siya ay nagbabasa ng mga lecture notes sa kanyang lumang tablet na nagiging dahilan ng kanyang pag-asa. Basic principles of management, delegation, leadership, bulong niya sa sarili habang nag-i-imagine ng sarili na hindi na maid, kundi isang manager na nagbibigay ng oportunidad sa iba. Ang pag-aaral na ito ay nagiging unang tunay na hakbang niya tungo sa pag-unlad ng sarili, hindi lamang para sa pera, kundi para sa pagiging mas malakas, mas handa sa mga hamon na darating. Sa gitna ng kanyang pang-araw-araw na pakikibaka, ang mga relasyon niya kay Elena, kay Dr. Felix, kay Sofia, ay nagiging ang mga ugat na nagpapatibay sa kanya, habang ang maliliit na obserbasyon kay Thorn ay nagbibigay ng empathy sa kanyang puso. Ang buhay sa Blackwood ay hindi perpekto, ngunit sa bawat araw, si Elara ay lumalago, unti-unti tulad ng buto na sumisibol sa gitna ng semento ng lungsod. Sa ikatlong taon ng pagtatrabaho ni Elara Vos sa Blackwood Corporation, ang mga araw ay nagsimulang magkaroon ng isang ritual na parang orasan na hindi tumitigil. Mga umaga ng mabilis na pagpupunas sa mga hallway na puno ng mga executive na nagmamadali. Mga tanghali ng paghahanda ng mga lunch tray para sa mga meetings. At mga gabi ng pagbabalik sa apartment ni Tita Carmen na may katawang pagod ngunit isip na puno ng mga plano. Ang online courses niya sa business administration ay patuloy na ngayon ay nasa mid-level modules tungkol sa leadership at ethics na nagiging dahilan ng kanyang pag-asa na isang araw, hindi na siya basta maid kundi isang tunay na bahagi ng mga desisyon sa kumpanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-unlad, ang buhay ay hindi nawawala sa mga hamon. Ito ay nagiging mas matindi tulad ng isang bagyong hindi pa sumasapit ngunit nararamdaman na ang simoy. Isang gabi sa gitna ng Hunyo, habang si Elara ay naglilinis ng executive suite, ang pinakamataas na floor, na karaniwang walang tao maliban sa mga confidential files at ang tahimik na hum ng aircon. Siya ay aksidenteng nakababa ang isang drawer sa desk ni Mrs. Grant, nagiging temporary na storage para sa mga HR documents habang inaayos ang mga personnel files. Sa gitna ng mga papel na may mga pangalan at dates of birth, ang kanyang mga mata ay napako sa isang simpleng entry. Thorn Blackwood, DOB, July 15, 1992. Ang kaarawan niya ay sa susunod na buwan at sa sandaling iyon, isang alaala ang sumabog sa isip ni Elara tulad ng isang malakas na alon. Naalala niya ang kanyang sariling mga kaarawan sa probinsya, mga simpleng handaan na may bibingka na niluluto ni Nanay Maria sa kalan ng kahoy, at mga kanta ni Lila na off-key ngunit puno ng pagmamahal. Happy birthday, ate! Yung wish mo, magiging totoo. Sigaw ni Lila sa isa sa mga iyon, habang ang kanilang ama ay nagbibigay ng isang maliit na regalo na isang pulseras na yari sa mga talaba shells mula sa ilog. Ngunit pagtatapos ng trahedya, ang mga kaarawan ay naging simpleng text messages at mga pera na ipinapadala. Walang kandila o tula, lamang ang bigat ng responsibilidad. Bakit kailangan kong maging matatag? Yung saya, parang luxury na hindi ko maabot. Bulong niya sa sarili habang inilalagay pabalik ang file. Ang kanyang puso na biglang lumambot sa ideya ng isang taong tulad ni Thorn. Ang striktong boss na parang walang emosyon, na nagdiriwang ng kaarawan ng mag-isa. Ang discovery na iyon ay hindi na nawala sa kanyang isip. Sa mga sumunod na linggo, habang nag-aaral siya ng kanyang modules sa gabi o nag-iintay ng bus pa uwi, siya ay iniisip ang mukha ni Thorn. Ang mga mata niyang laging natigas sa meetings. Ngunit minsan, sa mga sandaling naglilinis siya ng kanyang opisina, nakikita niyang may bahid ng lungkot, parang isang pinturang kulay abo sa gitna ng mga guho ng lungsod. Siguro, kailangan niya rin ng kaunting liwanag, iniisip niya na nagiging dahilan ng isang desisyon na hindi niya inaasahan mula sa sarili. Mag-iwan ng homemade birthday cake sa lamesa niya.
Ito ay hindi isang malaking plano. Walang party o sorpresa. Lamang isang simpleng kilos ng kabaitan. Isang slice ng vanilla cake na may chocolate frosting na nagmumula sa recipe ni Tita Carmen na mahilig mag-bake noong bata pa siya. Elara, anak, kung gusto mong gumawa ng cake, eto ang sekreto. Lagyan mo ng kaunting vanilla extract para sa warmth. At huwag kang magmamadali sa mixing. Parang buhay, kailangan ng pasensya. Sabi ni Tita Carmen isang Sabado hapon, habang sila ay nasa maliit na kusina ng apartment. Ang amoy ng harina at asukal na nagpapuno sa hangin. Si Tita Carmen na ngayon ay semi-retired mula sa pagiging yaya at nagiging mas abala sa pagtuling sa mga kapitbahay ay ngumiti nang makita ang determinasyon sa mukha ni Elara. Bakit biglaan? May espesyal na occasion ba? O sige para sa boss mo? Yung strictong iyon? Ambisyosa ka talaga ha? Pero tama, minsan ang maliit na bagay ang nagbabago ng lahat. Habang naghahalo si Elara ng batter sa isang bowl na may mga peklat mula sa maraming taon, ang kanyang isip ay lumilipad sa posibleng epekto. Baka makapagbigay ito ng kaunting saya sa kanya. Sa striktong boss na iyan, yung ulcer niya, sabi ni Doc Felix, dahil sa stress, siguro isang matamis na sorpresa ang makakatulong. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-asam ng positibo, ang katotohanan ng kanyang buhay ay hindi nawawala. Bago pa man maging posible ang cake, isang mas malaking problema ang sumabog. Ang kondisyon ni Nanay Maria ay lumala. Sa isang tawag mula kay Lila noong unang linggo ng Hulyo, ang boses ng kanyang kapatid ay puno ng takot. Ate, si Nanay, dinala sa hospital kanina. Yung doktor sabi, kailangan na ng operasyon, heart valve replacement. Mga 200,000 daw ang kailangan, hindi kasama ang hospital stay. Paano po ate? Yung utang kay Tito Harlan pa, hindi pa tapos. Si Lila ay umiiyak sa linya. Ang tunog ng mga monitor sa background na parang sirena sa tainga ni Elara, na noon ay nasa pantry ng kumpanya at naghahanda ng afternoon snacks. Bunso, huwag kang umiyak. Sabihin mo kay nanay, magiging okay siya. Ate, maghahanap ng paraan. Magpadala ako ng pera agad para sa initial meds. Pagkatapos ng call, si Elara ay nakatayo roon ng matagal. Ang kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang phone. Ang emosyonal na pagod na nagiging parang dagat na lumulunod sa kanya. Bakit ngayon pa? Yung operasyon? Yung utang? Paano ko mababayaran lahat? Sa susunod na araw, na may luha pa sa mga mata ngunit determinasyon sa hakbang, si Elara ay lumapit kay Mrs. Grant sa storage room habang nag-iimbentaryo ng mga cleaning supplies. Mrs. Grant po, pwede po ba akong humingi ng advance salary? Yung 1 buwan na lang para sa emergency sa pamilya ko. Si nanay ko, kailangan ng operasyon. Ang boses ni Elara ay mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay diretsyo na nagpapakita ng kanyang kahinaan at lakas sa parehong oras. Si Mrs. Grant, na may mga mata na puno ng empatiya mula sa kanyang sariling mga hirap noong bata pa siya, ay tumigil sa pagbibilang at hinawakan ang kamay ni Elara. Anak, anong nangyari? Sabihin mo sa akin lahat. Oo, pwede ang advance. Alam ko ang HR policy. Hanggang 2 buwan ang okay para sa medical. Pero bakit hindi mo sinabi agad? Parang pamilya na tayo rito. Habang nagpila ng forms, si Mrs. Grant ay nagbigay ng payo na parang ina. Elara, ang buhay na to, puno ng surprises, mabuti at masama. Yung pagiging mapagbigay mo sa iba, tulad ng mga tulong mo kay Elena sa kanyang mga papers, yun ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Pero huwag mong kalimutan ang sarili mo. Yung advance, i-approve ko personally kay Mr. Thorne kung kailangan. Ang suporta ni Mrs. Grant ay nagbigay ng kaunting pahinga kay Elara. Ngunit ang emosyonal na pagod ay nagiging mas malalim, na nagiging dahilan ng kanyang pagiging mas mapagbigay, tulad ng pagtulong niya kay Javier sa pag-aasikaso ng kanyang desk noong nakaraang linggo, o ang pagbibigay ng extra snacks kay Elena para sa kanyang mga bata. Salamat po, Tita Lydia. Kayo parang anghel sa gitna ng kaos,
Sabi ni Elara nang yakapin niya ang matandang supervisor, ang kanyang luha na tumutulo ng tahimik. Habang lumalapit ang Hulyo 15, ang petsa ng kaarawan ni Thorn, si Elara ay nagdesisyon na ituloy ang plano ng cake na ngayon ay nagiging isang maliit na act ng pag-asa sa gitna ng kanyang kaguluhan. Sa weekend bago ang araw na iyon, sa apartment ni Tita Carmen, siya ay nag-bake ng buong hapon. Ang oven na lumang-luma na nagiging daan sa pag-asa, ang amoy ng vanilla na nagpapalimot sa kanyang mga problema. Elara, mukha kang masaya habang ginagawa to. Yung cake, para saan talaga? Tanong ni Tita Carmen habang nag-aasikaso ng icing, ang kanyang mga kamay na matagal nang sanay sa mga gawaing ito. Para sa boss ko po, tita, yung Mr. Blackwood. Simple lang. Iwan ko sa desk niya. Siguro, makakapagbigay ng ngiti. Si Tita Carmen ay tumango, ang kanyang ngiti na puno ng karunungan. Mabuti yan, anak. Sa mundo ng mga mayayaman, minsan ang pinakamahalaga ay ang mga simpleng bagay mula sa puso. Sa araw ng kaarawan, isang Lunes na maulan at madilim tulad ng mood ng lungsod, si Elara ay nabising ng maaga, ang kanyang puso na kumakabog na parang drum sa dibdib. Nagdala siya ng maliit na cake box sa opisina na nagtago sa kanyang bag habang nagpupunas ng mga hallway. Sa tanghali, habang ang executive floor ay abala sa isang board meeting, siya ay pumasok ng dahan-dahan sa opisina ni Thorn. Ang kwarto na laging perpekto, na may malaking windows na nagbibigay ng view ng skyline ng Makati. Inilagay niya ang cake sa gitna ng lamesa, kasama ang isang simpleng note na sinulat sa isang puting papel. Happy birthday, sir. Sana magbigay ito ng kaunting tamis sa araw mo. Isang empleyado na nagpapasalamat. Ang kanyang mga kamay ay naninginig habang iniiwan ito. At paglabas niya, ang takot ay sumabog tulad ng ulan sa labas. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Yung kay Victor, isang maliit na report lang, natanggal na. Paano pa kaya ito? Isang cake na hindi pinahintulutan. Alala niya ang kwento ni Victor, na dating manager na natanggal sa isang flash dahil sa discrepancy sa figures. Ang kanyang mga mata na puno ng desperasyon habang nagmamakaawa. Sir, please, my family. Ngunit walang awa. Si Elara ay bumalik sa pantry, ang kanyang isip na puno ng what-ifs habang naguhugas ng mga mug na parang ritual ng pagkakalam. Habang naghihintay ng posibleng sigaw o tawag mula sa HR, si Elara ay nakipag-usap kay Javier Ruiz sa break room na noon ay nagkakape at nagbubasa ng financial news sa kanyang phone. Si Javier, na ngayon ay senior accountant, mas malapit na kaibigan niya matapos ang mga kwentuhan nila tungkol sa mga problema sa trabaho, ay napansin ang kanyang pagkabalisa. Elara, mukha kang kinakabahan. Anong meron? Yung utang sa pinsan mo ulit? O may chismis? Tanyong niya ng may ngiti habang inilalagay ang kanyang mug sa mesa. Si Elara ay nag-atubili, ngunit sa huli, nag-confide siya. Javier po, iniwan ko ng cake sa desk ni Mr. Blackwood para sa birthday niya. Alam ko, risky, pero parang kailangan niya. Si Javier ay nagtaas ng kilay, ngunit ang kanyang mukha ay nagiging seryoso habang nagbubulong ng chismis na hindi pa niya naikwento noon. Grabe ka, girl. Pero alam mo ba ang buong kwento niya? Hindi lang yung parents niya na nawala sa accident. May nobya rin siya noong college, si Isabel Kane, isang artist sa UP. Magkasintahan sila ng matagal. Plano pa nang magpakasal. Pero sa isang road trip sa Tagaytay, aksidente. Biglang nawala si Isabel sa cliff fall dahil sa slippery road. Sabi ng mga matatanda, doon nagbago talaga si Thorn. Mula noon, walang love life, walang dates. Yung pagiging malayo sa emosyon, yung shell na yan, proteksyon lang. Kaya siguro, moody siya, laging nag-iisa. Parang hinintay na may mag-aalala sa kanya ulit. Ang mga salita ni Javier ay tumama kay Elara tulad ng kidlat na nagbibigay ng higit pang dahilan sa kanyang takot at awa. Tas ko, parang ang sakit niyon. Kaya pala walang pictures, walang personal na bagay sa opisina. Habang nag-uusap sila, ang oras ay tumatakbo at si Elara ay hindi makakain ng tanghalian.
ang kanyang tiyan na puno ng butterflies na halot ng takot. Sa hapon, habang naglilinis siya ng conference room, ang isip niya ay sa cake at sa posibleng pagbabago na maaaring mangyari o sa trahedya na maaaring idulot nito. Ang buong araw ay parang suspense na pelikula na nagiging dahilan ng kanyang pagdadasal sa rosaryo sa kanyang bulsa tuwing may pagkakataon. Sana hindi magalit. Sana makita niya ang puso sa likod nito. Sa gitna ng kanyang hindi inaasahang desisyon, ang buhay ni Elara ay nasa tipping point. Ang cake na iyon ay hindi lamang para kay Thorn, kundi para rin sa kanyang sariling pag-asa. Sa gitna ng operasyon ng kanyang ina, ng utang at ng mga lihim na sugat ng iba, ang Hulyo 15 ay hindi lamang kaarawan. Ito ay ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng takot at posibleng liwanag. Kinabukasan ng kaarawan ni Thorn Blackwood, isang Martes na may maliwanag na araw na sumasalamin sa mga glass windows ng Blackwood Corporation. Ang executive floor ay puno ng karaniwang ingay, mga telepono na tumutunog, mga keyboard na nag-clack-clack at mga bulong ng mga empleyado tungkol sa nakaraang gala ng kumpanya. Si Elara Voss ay nagising na may bigat sa dibdib. Ang kanyang mga mata na namumula mula sa hindi matulog na gabi ng pag-aaral at pag-iisip sa posibleng kaparusahan. Ano kaya ang nangyari sa cake? Baka natapon na o sinigawan na ang housekeeping team. Bulong niya sa sarili habang nagbibihis ng kanyang uniforme, ang simpleng puting blusa, na ngayon ay nagiging parang armor na hindi sapat. Sa apartment ni Tita Carmen, ang matandang tiyahin ay naghanda ng almusal ng pandesal at kape, na napansin ang kanyang pamangkin na walang gana. Elara, anak, mukha kang kinakabahan. Yung cake mo sa boss? Huwag kang mag-alala. Kung hindi maganda ang resulta, may plano pa rin tayo. Pero sa puso mo, alam kong tama ang ginawa mo. Si Elara ay yumakap lamang sa kanya. Ang amoy ng kape na nagpapaalala sa kanya ng mga umaga sa probinsya, bago lumabas patungo sa opisina na may dasal sa rosaryo sa bulsa. Sa kumpanya, ang umaga ay dumaan ng parang normal. Si Elara ay nagpupunas ng mga mesa sa marketing wing, nag-aasikaso ng mga coffee refills, at nag-iwas sa executive floor na parang may pader na hindi matatawid. Ngunit sa loob ng opisina ni Thorn, sa ika-30 piso na may tanawin ng buong lungsod, ang hangin ay biglang nagbago. Nang pumasok siya sa kanyang kwarto bandang 8:30 ng umaga, ang kanyang mga mata, karaniwang matigas at walang emosyon, ay napako sa gitna ng lamesa. Ang maliit na cake box na may simpleng ribbon at ang note na "Happy Birthday, Sir. Sana magbigay ito ng kaunting tamis sa araw mo." Isang empleyado na nagpapasalamat. Si Thorn ay natigilan, ang kanyang briefcase na nahulog sa sahig ng mahina, ang tunog na echoing sa tahimik na silid. Hindi galit ang unang emosyon niya. Hindi, ito ay isang alaala na matagal ng libing, na biglang sumabog tulad ng isang bombang matagal nang natutulog. Iniabot niya ang note, ang kanyang matadaliri na nanginginig habang binabasa ulit ang mga salita. At pagkatapos, binuksan ang box. Ang cake, vanilla na may chocolate frosting, perpekto na hindi masyadong matamis, ay nag-udyok ng isang amoy na pamilyar na nagdala sa kanya pabalik sa kanyang pagkabata sa isang bahay sa Quezon City, kung saan ang kanyang ina, si Rosalind Blackwood, ay nagbabit tuwing kaarawan niya. "Ma, bakit parang ikaw ang gumawa nito?" Bulong ni Thorn sa sarili, ang kanyang boses na mahina at puno ng pait, habang ang kanyang mga mata ay nagiging basa. Si Rosalind, isang guro na mahilig sa baking at laging nag-iiwan ng mga cookies sa kanyang lunchbox, ay ang taong nagbigay sa kanya ng unang cake sa kanyang ika-5 na kaarawan. Isang simpleng sponge cake na may bayabas na topping na sinabing "Thorn ko." Ang kaarawan ay hindi tungkol sa regalo mula sa iba, kundi sa alaala na magpapangiti sa iyo kahit mag-isa ka. Ngunit pagkatapos ng aksidente na kinuha ang kanyang mga magulang noong siya ay 12, ang mga kaarawan ay naging simpleng entry sa kalendar. Walang kandila, walang tula, lamang ang trabaho na nagiging sandigan sa kanyang pag-iisa. Sa sandaling iyon, sa harap ng cake, si Thorn ay umiyak sa lihim. Ang kanyang mga balikat na yumuyuko, ang luha na tumutulo ng walang tunog,
habang ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ng kanyang ina na naghahalo ng batter sa kusina. Ang tawa niya na parang musika. Bakit ngayon? Bakit sa akin? Tanong niya sa hangin habang ang kanyang puso na matagal nang natatakpan ng yelo ay biglang natutunaw. Hindi ito galit. Ito ay pasasalamat na hindi inaasahan na nagiging dahilan upang siya ay magdesisyon na gawin ang isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming taon. Magbago. Kinahapunan ng araw na iyon, bandang 2 p.m., ang buong kumpanya ay nayanig ng isang emergency all-hands meeting na inanunsyo sa pamamagitan ng email blast mula sa CEO's office. Lahat ng empleyado, report sa Grand Auditorium sa loob ng 30 minutos. Ito ay mandatory, ang mensahe na nagdulot ng alon ng bulong sa mga floor, mula sa housekeeping team hanggang sa executive board. Ano kaya? May layoff ulit? Bulong ni Javier Ruiz kay Paolo sa accounting wing, ang kanyang mukha na puno ng pag-aalala. Si Elena Torres, na nagtatype ng minutes sa kanyang cubicle, ay nag-text kay Elara. Girl, emergency meeting daw. Yung cake mo baka connected? Huwag kang matakot, andito ako. Si Elara, na noon ay naghuhugas ng mga lunch tray sa pantry, ay naramdaman ang kanyang mundo na umiikot. Ang kanyang mga kamay na malamig na parang yelo, habang ang kanyang isip ay puno ng mga posibleng senaryo ng pagkakasala. Diyos ko, kung ako ang dahilan ng problema sa buong kumpanya. Iniisip niya habang nagmamadali patungo sa auditorium ang kanyang mga paa na parang lead weights. Sa Grand Auditorium, isang malaking hall na may 500 seats at stage na may Blackwood logo. Ang mga empleyado ay nagpupuno mula sa mga junior clerks hanggang sa mga managers, lahat na puno ng kuryosidad at takot. Si Mrs. Grant ay naupo sa tabi ni Elara sa likod, ang kanyang kamay na hinawakan ang braso ng dalaga. Anak, anong nangyari? Yung advance salary mo, na-approve na. Pero ito, parang hindi ordinaryo. Nang lumabas si Thorne sa stage na nakasuot ng kanyang karaniwang dark suit, ngunit may bahid ng iba, mga mata na hindi matigas, kundi malambot, at ngiti na hindi pilit. Ang buong lugar ay nanahimik. Good afternoon, everyone. Simula niya sa mikropono, ang kanyang boses na matatag, ngunit puno ng emosyon na hindi karaniwan. Ngayon ay aking kaarawan, at hindi ko inaasahan na ito ang magiging pinakamahalagang regalo na matatanggap ko. Isang simpleng cake mula sa isang hindi kilalang empleyado na nagpaalala sa akin ng mga bagay na akala ko'y nawala na. Pasasalamat ako sa inyo, lahat kayo, dahil sa dedikasyon nyo sa Blackwood. Ngayon, oras na para sa pagbabago. Epektibo ngayon. Itataas natin ang basic salary ng lahat ng non-executive staff sa 20% upang masuportahan ang mga pamilya nyo, ang mga pangarap nyo. Dagdag pa, mandatory na ang 2 weeks paid leave bawat taon at health benefits na cover ng full medical operations para sa immediate family members. Ang auditorium ay sumabog sa mga gasp at palakpakan, ang mga mukha na mula sa gulat patungo sa tuwa. Si Javier ay tumayo at nag-applaud ng malakas, habang si Elena ay umiyak ng mahina. Ang kanyang isip na sa kanyang asawa na si Marco. Elara, ito ba yung dahil sa'yo? Bulong ni Mrs. Grant, ang kanyang mga mata na malaki sa hindi dismaya. Ngunit ang reaksyon ni Thorne ay nagulat sa lahat, lalo na sa isang taong hindi inaasahan, si Mr. Harlan Voss. Si Harlan, na ngayon ay nagtrabaho bilang freelance contractor para sa mga construction projects ng Blackwood, na nakuha noong nakaraang taon dahil sa anyang koneksyon sa real estate circle, ay nasa audience rin na nakaupo sa middle row na may plano sa kanyang bulsa. Pag-aapos ng meeting, habang ang mga empleyado ay nag-uusap pa, si Harlan ay lumapit kay Elara sa hallway, ang kanyang mukha na may ngisi ng ganid. Elara, pinsan, narinig ko yung tungkol sa cake mo. Chismis na nag-spread tulad ng wildfire. Akala ko, matatanggal ka. Pero look at this, biglang bonus announcements. Gamitin mo to para sa utang. O kundi, sasabihin ko kay Mr. Blackwood ang tungkol sa lupa nyo at baka gamitin niya to laban sa'yo. Blackmail time, di ba? Bayaran mo na yung buong amount o magkakasama tayo sa gulo.
Ang boses ni Harlan ay mababa ngunit matigas. Ang kanyang mga mata na parang hawlang naghihintay ng biktima. Ngunit nabigo si Harlan sa bagong suporta mula sa kumpanya. Sa parehong araw, habang si Elara ay nagpapakita ng takot sa mukha, si Mrs. Grant na narinig ang lahat mula sa malapit ay lumapit at hinawakan ang braso ni Harlan. Mr. Voss, kung may problema kayo sa pamilya, HR ang puntahan nyo, hindi ang pagbabanta rito sa hallway. At kung may koneksyon kayo sa CEO, huwag niyong gamitin para sa masama. Si Harlan ay naginip ang ulo. Ngunit bago pa siya makapag-react, isang email mula sa legal department ay dumating sa kanyang phone. Notice: all contractors under Blackwood must disclose personal conflicts of interest. Failure may result in termination. Ito ay bahagi ng bagong policy na inanunsyo ni Thorne sa meeting na nagiging dahilan ng kanyang pagtalikod nang walang salita. Ang kanyang plano na natunaw tulad ng yelo sa araw. Si Elara ay nanginginig pa. Ngunit ang suporta ng kumpanya, ang bagong HR guidelines na nagpo-promote ng transparency at anti-harassment, ay nagbigay sa kanya ng shield na hindi niya inaasahan. Kinagabihan, pagkatapos ng shift, si Elara ay tinawag sa opisina ni Thorne sa pamamagitan ng inter-office memo. Please report to CEO's office at 6 p.m. Urgent but positive. Ang kanyang puso ay kumakabog habang umaakyat sa elevator. Ang kanyang mga paa na parang hindi sa kanya. Nang pumasok siya sa opisina, ang mismong kwarto na may cake box na ngayon ay bukas at may slice na nawala. Si Thorne ay nakatayo sa window, ang kanyang likod na matikas ngunit hindi matigas. Miss Voss, Elara, umupo ka. Sabi niya nang tumalikod, ang kanyang ngiti na tunay at hindi pilit. Si Elara ay naupo, ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kandungan na nanginginig. Sir, kung tungkol sa cake, sorry po, hindi ko po sinasadyang maging problema. Yung note, simple lang. Hindi problema, Elara. Ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin sa loob ng maraming taon. Putol niya, ang kanyang boses na mahina at puno ng emosyon. Ang cake na iyan, nagpaalala sa akin ng aking ina, si Rosalind Blackwood. Siya ang nagturo sa akin ng baking noong bata pa ako. Tuwing kaarawan, gumagawa siya ng vanilla cake katulad niyan. Walang komplikasyon, lamang ang tamis na simple. Pagkatapos ng aksidente nila ng aking ama, nawala na yon. Walang kaarawan, walang alaala. Pero ikaw, isang maid na hindi ko kilala, nagbigay niyon pabalik. Bakit? Anong dahilan mo? Si Elara ay nagulat sa tanong, ngunit ang kanyang mga mata ay tumugon ng tapat. Sir, nalaman ko po ang kaarawan niyo. Aksidente lang, at nakita ko po kayo, laging mag-isa. Parang ako rin, nawala ng tatay. Sa probinsya, simple lang ang mga kaarawan namin. Kaya naisip ko, siguro kailangan nyo rin ng kaunting warmth. Yung ulcer nyo po, sabi ni Doc Felix. Dahil sa stress, hindi po ako nag-e-expect ng ganyan. Si Thorne ay tumango, ang kanyang mga mata na nagiging malambot habang naupo sa harap niya. Ulcer? Alam mo na pala. Oo, matagal na. Pero ikaw, Elara, nawalan ka rin? Sabihin mo sa akin. At doon, sa unang totoong pag-uusap nila, si Elara ay nagbubukas ng sarili. Tungkol sa trahedya ni Tatay Ramon, sa sakit ni Nanay Maria, sa utang ni Harlan at sa kanyang pakikibaka bilang breadwinner. Si Thorne ay nakikinig, hindi tumitigil o nagdidisiplina, kundi tumatango na parang matagal ng kaibigan. Salamat sa pagkukwento mo. At sa cake, ito ang simula ng pag-unawa natin. Hindi lang boss at empleyado, kundi tao na may kwento. Ang pag-uusap na iyon ay nagiging bridge na nagbibigay ng unang hakbang sa kanilang pagkakaunawa. Habang ang dilim sa mga mata ni Thorne ay unti-unting nawawala. Ang buong kumpanya ay nayanig sa pagbabago ni Thorne na nagsimulang maging mas approachable. Mga good morning sa hallway, mga personal na thank you sa meetings, at mga open door policies na hindi karaniwan. Ito ay nagbigay ng benepisyo sa mga empleyado, lalo na kay Elena Torres, na noong susunod na linggo ay nakatanggap ng tawag mula sa HR. Mrs. Torres, your husband Marco's resume has been shortlisted for our construction supervisor role. Blackwood personally approved the fast track
due to your long service. Si Elena ay umiyak nang yakapin si Elara sa pantry, ang kanyang boses na puno ng tuwa. Elara, ito, dahil sa mga pagbabago. Si Marco, matagal nang walang trabaho, ngayong promosyon agad. Yung mga bata namin, makakakain na ng tama. Salamat sa lahat. Sa cake mo, sa pagbabago. Inspirasyon ka sa amin. Ang kwento ni Elena ay nag-spread na nagiging inspirasyon para sa iba pang empleyado tulad ni Javier na nagsimulang mag-apply para sa internal promotions at si Sofia na sa telepono ay nagsabing, "Girl, CEO heartthrob na at ikaw ang hero." Sa wakas, sa pagtatapos ng linggo, si Elara ay nakatanggap ng isang lihim na envelope mula kay Thorn. Isang personal bonus na 5,000 piso na may note para sa operasyon ng iyong ina. Salamat sa pagpapaalala sa akin ng kabaitan. Thorn, ang perang iyon ay nagamit niya agad upang bayaran ang initial deposit para sa operasyon ni Nanay Maria na nag-set ng date sa susunod na buwan sa isang hospital sa Quezon City. Sa video call kay Lila, ang kanyang kapatid ay sumigaw ng tuwa. "Ate, si Nanay, excited na." Yung doktor sabi, 90% success rate. Salamat sa pera. Paano mo nagawa? Si Elara ay ngumiti, ang luha ng kaluwalhan sa kanyang mga mata. Bunso, isang maliit na cake lang, pero nagbago ng lahat. Ito ay ang turning point sa kanyang buhay, ang unang senyales ng pag-unlad na nagpapakita na ang kabaitan, kahit simpleng ito, ay maaaring magyanig ang mundo ng iba at ng kanyang sarili. Sa gitna ng melodrama ng kanyang pakikibaka, ang cake na iyon ay naging ang kandila na nagbigay liwanag sa madilim na landas, na nagiging simula ng isang bagong yugto ng pag-asa at koneksyon. Pagkalipas ng 2 taon mula sa araw ng cake na nagbago ng lahat, ang buhay ni Elara Boss sa Blackwood Corporation ay nagsimulang magkaroon ng bagong kulay. Hindi na ang madilim na gray na mga cleaning carts at overtime shifts, kundi ang mas maliwanag na palette ng mga oportunidad at pag-unlad. Ang bonus mula kay Thorn ay hindi lamang nagbayad ng operasyon ni Nanay Maria, na ngayon ay ganap na gumaling at nagiging aktibo sa mga community activities sa baryo, kundi nagbigay din ng pundasyon para sa kanyang sariling pag-akyat. Sa ika-5 taon ng kanyang serbisyo, si Elara ay na-promote bilang personal assistant ng CEO. Isang posisyon na hindi niya inaasahan, ngunit nagiging natural na hakbang mula sa kanyang dedikasyon at sa unang pag-uusap nila ni Thorn. Elara, ikaw ang kailangan ko sa tabi ko. Hindi lamang para sa schedules, kundi para sa perspective mo. Yung simpleng kabaitan na nagbigay sa akin ng cake, iyon ang kulang sa mundo ng business. Sabi ni Thorn sa opisina niya isang maartong umaga. Ang kanyang mga mata na puno ng tiwala habang inihahandang kontrata ng promotion. Si Elara, na noon ay nakaupo sa visitor's chair na dating iniiwasan niya, ay naramdaman ang isang alon ng emosyon, luha ng kaluwalhan at takot sa hindi kilalang. "Sir, hindi ko po alam kung kaya ko. Ako, dating maid lang. Yung business skills ko, online courses pa lang." Ngunit si Thorn ay ngumiti. Ang kanyang ngiti na ngayon ay karaniwan na sa kanya matapos ang pagbabago. "Kaya mo, Elara, at sasamahan kita." Ito ang simula ng pag-aaral mo full-time sa De La Salle University sa Business Management. Company scholarship covered lahat. Para sa iyo at para sa mga tulad mo na naghuhugas ng mga mug para magbayad ng gamot. Ang promotion na iyon ay nagbubukas ng mga pinto na matagal niyang pinagmasdan mula sa labas. Bilang PA ni Thorn, si Elara ay nagsimulang matuto ng mga bagong skills sa business. Mula sa pag-a-analyze ng financial reports sa mga board meetings, kung saan siya ay nakaupo sa tabi ng CEO na may notepad at tanong na matalino, hanggang sa pag-negotiate ng mga kontrata sa mga suppliers ng real estate projects. "Elara, tingnan mo tong proposal para sa bagong subdivision sa Cavite. Ano ang tingin mo sa ROI?" Tanong ni Thorn isang hapon sa conference table ang mga charts na nakalatag tulad ng mapa ng isang digmaan. Si Elara, na dating natatakot sa mga numero, ay ngayon ay nagiging confident ang kanyang mga mata na nadscan niyang figures na may bagong kaalaman mula sa kanyang klase. "Sir, mukha pong 15% ang projected return,
Pero kung dagdagan natin ang green spaces para sa millennials, maaaring umabot ng 20%. Yung market research ko sa online module, nagpapakita ng demand para sa sustainable living. Si Thorne ay tumango, ang kanyang mukha na puno ng pagmamalaki. Tama, ikaw na ang mag-present sa team bukas. Ang mga skill na iyon ay hindi lamang nagpapahusay sa kanyang trabaho. Sila ay nagiging tulay patungo sa kanyang full-time study sa DLSU kung saan siya ay nag-e-enroll sa bachelor's degree sa business administration. Ang company scholarship na personal na inendorso ni Thorne sa HR ay nag-cover ng tuition, books, at kahit ang transportation allowance na nagbibigay sa kanya ng kalayaan na hindi niya dating naisip. Sa mga klase niya sa gabi, habang ang mga kaklase ay mga fresh graduates mula sa mayayaman na pamilya, si Elara ay nakatayo ng matatag. Ang kanyang mga kwento mula sa probinsya at sa kumpanya na nagiging inspirasyon sa mga case studies. Ang leadership hindi tungkol sa title, tungkol sa pagtulong sa iba, tulad ng pag-iwan ng cake sa isang boss na mag-isa. Sabi niya sa isang group discussion na nagdulot ng mga tanong at paghanga mula sa kanyang peers. Habang ang kanyang profesional na buhay ay umaakyat, ang personal na relasyon niya kay Dr. Felix Norton ay lumalim na nagiging mas higit pa sa simpleng company doctor visits. Si Dr. Felix, na dating nagbigay lamang ng payo tungkol sa ulcer ni Thorne, ay ngayon ay nagiging mentor ni Elara sa health at wellness, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya rin. Elara, ang stress mo noong una parang bomb timer. Ngayon, after the promotion, mas balanced ka na. Pero tandaan, hindi lang business, ang katawan mo ang foundation, sabi ni Dr. Felix isang Sabado hapon sa klinik ng kumpanya habang nagde-demonstrate ng simple yoga poses para sa desk workers. Si Elara, na noon ay nag-a-attend ng kanyang weekly check-up, ay tumango habang sinusundan ang kanyang instructions. Dok, salamat po. Yung tips nyo sa meditation, nagamit ko sa exams. At kay nanay, sinubukan ko rin yung breathing exercises para sa kanyang heart recovery. Si Dr. Felix ay mumiti, ang kanyang puting coat na parang cape ng isang guro, at nag-imbita sa kanya sa isang wellness workshop na siya mismo ang nag-oorganisa para sa mga empleyado. Halika mag-volunteer ka, at para sa iyong kapatid, si Laila, di ba? Sabi mo, nagtatapos na ng high school, bigyan mo siya ng tips sa nutrition para sa college life. Ito ay nagiging dahilan ng mas malalim na pagkakaunawa. Sa mga usapan nila, si Dr. Felix ay nagbabahagi ng kanyang sariling kwento ng pagiging single dad sa kanyang anak na may asthma na nagpapakita ng kanilang shared vulnerability. Doc, parang tatay mo na kayo sa akin. Yung payo nyo, hindi lang medikal, tungkol sa buhay. Confident ni Elara isang araw habang naglalakad sila pauwi mula sa workshop. Ang mga dahon ng akasya sa parking lot na nahuhulog tulad ng mga alaala. At tunay na si Lila Vos ay nagtapos ng high school na may honors. Ang kanyang pangarap na maging guro na ngayon ay nagiging realidad sa tulong ng suporta ni Elara. Sa graduation ceremony sa Quezon, si Elara ay umuwi para sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon. Dala ang isang scholarship grant mula sa Blackwood para sa college tuition ni Lila sa UP Diliman. Ate, salamat! Yung UP dream school ko, at si nanay sobrang proud. Sabi niya ikaw ang dahilan ng lahat. Sigaw ni Lila habang yumakap sa kanyang ate sa stage, ang kanyang toga na nag-flutter sa hangin ng hapon. Habang si Maria ay umiiyak sa audience, ang kanyang muka na rosy sa kalusugan. Elara ko, ang Diyos ang nagpadala sa iyo ng mga biyaya. Yung operasyon, yung pera, hindi ko man lang nababayaran. Si Elara ay umiyak din, ang kanyang mga braso na yumakap sa kanilang dalawa. Nanay, Lila, para sa inyo ito. Ngayon, si Lila sa lungsod na rin. Magkakasama na tayo ulit, kahit partial. Si Lila ay nagsimulang mag-aral sa UP sa Education Major na naninirahan sa isang maliit na dorm malapit sa campus, na nagiging dahilan ng mga weekend visits ni Elara na puno ng kwentuhan at homemade adobo. Ate, ang college parang bagong mundo, pero miss ko na yung probinsya. At ikaw, yung boss mo, si Mr. Blackwood,
Mukha bang okay na? Tanong ni Lila isang gabi sa phone, ang kanyang boses na puno ng kuryosidad. Bunso, mas okay na siya. At ako, nagbabago rin. Ngunit sa gitna ng pagunlad na iyon, isang bagong hamon ang sumulpot na parang ulap na nagbabanta ng ulan. Si Vanessa Hale, ang 35 anyos na kapatid ni Victor Hale, ang dating manager na natanggal dahil sa discrepancy sa reports. Si Vanessa, isang sharp-dressed na consultant sa isang rival real estate firm, ay may galit na matagal nang nagliliyab mula sa pagkapatay ng kanyang kuya sa kumpanya. Yung Blackwood na iyan, sinira ang buhay ni Victor. Mula noon, walang trabaho, nawalan ng confidence, at ngayon lasing na lasing sa bahay. Bulong niya sa sarili habang nagre-research online tungkol sa mga pagbabago sa Blackwood. Nakita niya ang mga internal memos na nag-leak sa LinkedIn tungkol sa bagong approachable na Thorn at ang rising star na si Elara Voss, na nagiging dahilan ng kanyang plano ng paghiganti. Sa isang cocktail party ng industriya sa Shangri-La, si Vanessa ay lumapit kay isang dating empleyado ng Blackwood at nagkalat ng chismis. Alam niyo ba, yung PA ng CEO, si Elara Voss? Hindi lang assistant, may something sila. Yung cake incident, simula pa lang niyon. Nakita ko sa isang event, magkausap sila ng private. Hawak kamay pa. Skandal yan sa kumpanya. Ang chismis na yon ay nag-spread tulad ng virus sa mga group chats ng mga executives at sa mga coffee breaks ng Blackwood, na nagdudulot ng temporayong tensyon sa opisina. Si Javier ay lumapit kay Elara sa pantry isang araw, ang kanyang mukha na seryoso. Elara, may kumakalat na. Tungkol sa'yo at kay Sir Thorn, relasyon daw. Huwag kang mag-alala, pero HR na nag-i-investigate. Sino kaya ang source? Si Elara ay nag-init ng mukha, ang kanyang puso na kumakabog sa halo ng galit at takot. Javier, hindi totoo. Yung pag-uusap namin, professional lang. Pero kung magiging issue ito, baka mawala ang promotion ko. O mas masama ang scholarship. Sa gitna ng hamon na iyon, ang tensyon ay nagiging catalyst para sa romantikong pag-unlad sina Elara at Thorn, na mula sa simpleng pagkakaunawa ay unti-unting nabiging higit pa. Sa mga late night sa opisina, habang nagre-review sila ng mga proposals, ang mga tingin ay nagiging mas matagal. Ang mga tawa sa mga jokes ay mas tunay. Elara, salamat sa pagtulong sa presentasyon kanina. Yung input mo sa sustainability, brilliant. Parang ikaw ang missing piece sa puzzle ko. Sabi ni Thorn isang gabi, habang naghihintay ng traffic sa parking lot, ang kanilang mga kotse na magkatabi. Si Elara ay tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata na naglalahad ng hindi nasasabing emosyon. Sir Thorn, yung Kate, hindi ko inaasahan na magiging ganito. Pero kayo, nagbigay sa akin ng pag-asa. Yung pag-unawa niyo sa kwento ko, walang ibang gumawa noon. Sa sandaling yon, si Thorn ay humawak ng kanyang kamay. Mahina, ngunit may kuryente na nagdaan sa kanila pareho. Elara, hindi na sir, at kung may chismis, haharapin natin ang magkasama. Hindi ako magpapahintulot na masaktan ka ulit. Ito ay nagiging dahilan ng kanilang unang date, isang simpleng dinner sa isang rooftop restaurant sa BGC, kung saan ang mga bitain ng lungsod ay sumasalamin sa kanilang mga mata. Thorn, takot ako sa chismis na yan. Yung trabaho ko, ang pag-aaral ko. Confide ni Elara habang nagkakape, ang hangin na malamig sa kanilang balat. Hindi ako tatakbo, Elara. Yung nakaraan ko, si Isabel, ang aksident, nagturo sa akin ng buhay. Maikli. Gusto kitang protektahan, hindi kontrolin. Ang romantikong pag-unlad na iyon ay nagiging mas matibay nang bisitahin ni Thorn ang pamilya Voss sa probinsya isang linggo pagkatapos, sa isang surprise trip na inorganisa ni Elara para sa birthday ni Nanay Maria. Sa Barangay San Isidro, ang dating simpleng bahay ay ngayon ay may bagong extension mula sa remittances, at si Maria ay nagluto ng lechon at adobo para sa kanilang bisita. Sir Thorn, salamat po sa pagdating. Yung pagbabago sa kumpanya, ramdam namin dito. Yung scholarship kay Lila, yung tulong sa operasyon. Sabi ni Maria habang inilalagay ang mga plato sa mesa,
ang kanyang ngiti na puno ng pasasalamat. Si Lila, na nasa summer break mula sa UP, ay nag-hello ng may pag-aalinlangan. Kuya Thorn, yung boss ni ate? Grabe, parang sa movie. Salamat sa opportunity. Yung internship sa Blackwood para sa education majors, excited ako. Si Thorn na dating hindi sanay sa mga pamilyar na setting ay naging natural. Nagkwento tungkol sa kanyang pagkabata sa Quezon City, naglaro ng tong eats kay Lila at nagyakap kay Maria na parang ina. Tita Maria, kayo ang tunay na CEO ng pamilya na to. Si Elara, galing sa inyo ang lakas niya. Ang bisita na iyon ay nagpalakas ng kanilang bond na nagiging dahilan ng mga lihim na tawag ni Elara kay Thorn sa gabi. Salamat sa pagbunta. Parang pamilya na tayo. Ito ay nagiging sandigan sa gitna ng chismis ni Vanessa na sa huli ay nabunyag sa pamamagitan ng HR investigation ang kanyang IP address mula sa leaked emails na nagdulot ng kanyang pagiging blacklisted sa industriya, ngunit hindi na nakapinsala sa relasyon nila. Samantala, si Sofia Mendoza, na ngayon ay may sariling maliit na negosyo, isang home-based bakery sa Malate na nagbebenta ng Italian-inspired pastries sa mga cafes, ay nagiging business partner ni Elara sa isang side project na home-made cakes. Ang ideya ay nagmula sa tagumpay ng cake para kay Thorn, na nagiging inspirasyon para sa kanilang Voss and Mendoza Sweets, isang online shop na nagde-deliver ng custom cakes sa mga event. Elara girl, yung recipe mo ng vanilla cake, hit na hit sa social media. At ikaw, may business degree na. Ikaw ang mag-handle ng marketing. Ako sa baking at logistics. Sigaw ni Sofia, isang linggong hapon sa kanyang maliit na kitchen. Ang oven na puno ng batches ng muffins at ang mesa na may laptop na nagre-research ng suppliers. Si Elara, na nagbabalanse ng klase, trabaho at relasyon, ay tumango ng may sigasig. Sofia, ito ang entrepreneurial side ko na naghihintay. Yung income para sa sarili ko, savings para sa future, at para kay Lila, extra baon sa dorm. Ang side project na yon ay nagiging karagdagang source ng income, mga 5,000 kada buwan mula sa mga orders, na nagpapakita ng kanyang entrepreneurial side, na nagiging dahilan ng kanyang pagiging role model sa mga kaibigan, tulad ni Elena, na ngayon ay may stable na trabaho ang asawa niya. Sa gitna ng mga bagong hamon at pag-unlad, ang buhay ni Elara ay nagiging isang tapestry ng tagumpay at pag-ibig, punong-puno ng melodrama. Ngunit puno rin ng pag-asa na nagmumula sa mga koneksyon na hindi niya inaasahan. Ang 2 taong iyon ay hindi lamang nagdaan. Sila ay nagbuo ng isang babaeng mas malakas, mas handa sa mga susunod na kabanata ng kanyang kwento. Sa ika-5 taon ng pagtatrabaho ni Elara Voss sa Blackwood Corporation at sa ika-20 taon ng kanyang buhay, ang mga ulap ng tagumpay ay biglang nagdilim, ngunit hindi nawala ang sinag ng pag-asa. Ang kumpanya, na ngayon ay isang higanting network ng mga high-rise condos sa Metro Manila at mga eco-friendly subdivisions sa mga probinsya, ay nahaharap sa pinakamalaking krisis nito mula nang magsimula ang pagbabago ni Thorn Blackwood. Ito ay hindi simpleng financial hiccup o market dip. Ito ay isang malalim na corruption scheme na iniharap ni Vanessa Hale at si Harlan Voss, na nagbalik na parang mga multo mula sa nakaraan na handang magsunog ng lahat. Si Vanessa, na dating nabunyag sa kanyang chismis pero hindi natigil sa galit, ay nag-ali na ngayon kay Harlan, ang pinsan ni Elara, na matagal nang naghahanap ng pagkakataon para maghiganti sa pagbagsak ng kanyang mga plano sa lupa ng pamilya Voss. Nagtrabaho sila sa lihim na paraan. Si Vanessa ay nag-leak ng falsified documents sa isang whistleblower site na nagpapakita ng kickbacks sa mga kontrata ng Blackwood, habang si Harlan ay nagpo-provide ng fake invoices mula sa kanyang construction firm na nagmumula pa sa mga lumang utang ni Ramon Voss. Ito ang payback natin, Harlan. Yung Blackwood na iyan, sisirain natin. Si Thorn at yung dalagang Voss na iyan, babagsak sila kasama. Bulong ni Vanessa sa isang madilim na coffee shop sa Ortigas, ang kanyang mga mata na puno ng puot habang nagpe-print ng mga forged papers.
Si Harlan ay tumango, ang kanyang ngisi na para aserong matulis. Oo, at yung lupa ng Voss, makukuha ko na. Yung kumpanya, magkakaroon ng skandal na hindi nila maibabalik. Ang balita ay sumabog tulad ng bomba sa isang Lunes ng umaga sa Enero 2028 nang ang isang major broadsheet ay mag-publish ng artikulo na may headline, Blackwood Corporation involved in multi-million peso corruption scandal. Ang stock price ay bumagsak ng 15% sa loob ng oras. Ang mga investors ay nagpa-panic sell at ang media vans ay nadlinya sa lobby ng building. Si Thorne, na noon ay nasa board meeting, ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang lawyer. Sir, it's bad. They have documents, fake or not, looks real. SEC investigation incoming. Ang maka ni Thorne ay nag-bail, ngunit hindi sa takot kundi sa pag-aalala para sa mga empleyado na kanyang binago. Elaran, dito ka ba? Kailangan natin ng plano, sabi niya sa intercom. Ang kanyang boses na matatag, ngunit may bahid ng desperasyon. Si Elara, na nasa kanyang desk bilang PA at ngayon ay second-year student sa DLSU na may GPA ng 3.8, ay naramdaman ang mundo na umuikot. Thorne, anong gagawin natin? Yung kumpanya, lahat ng pagbabago, mawawala? Tanong niya habang nagmamadali sa opisina niya. Ang kanyang puso na kumakabog tulad ng drum sa isang libingan. Ngunit sa halip na magpanik, ang trauma ng kanyang nakaraan, ang pagkawala ng ama, ang pakikibaka sa utang ay nagiging gasolina sa kanyang determinasyon. Hindi, ipagpapatanggol kita. Ako ang maghahanap ng ebidensya. Yung mga ito, si Vanessa at Harlan, alam ko ang mga galaw nila. At kaya niya. Sa gitna ng kaguluhan, si Elara ay nag-assemble ng isang maliit na team na hindi inaasahan ng mga kontrabida. Si Javier Ruiz, na ngayon ay head accountant at master sa forensics auditing, at si Elena Torres, na nag-promote na bilang HR manager at may access sa employee records. Elara, ito ang papel ko. Yung falsified invoices, may watermark na galing sa outdated software ni Harlan. Look, the timestamp doesn't match, sabi ni Javier sa isang late-night session sa conference room, ang kanyang laptop na puno ng spreadsheets na naglalahad ng discrepancies tulad ng mga crack sa yelo. Si Elena, na may mamamata na puno ng fire mula sa kanyang sariling mga laban, ay nagdug sa HR database. At yung Vanessa, may old email chain dito mula noong kanyang paghiganti attempt. She's been emailing Harlan for months. Evidence ng collusion. Si Elara, na nagbabalance ng bug review ng documents habang nagte-text kay Dr. Felix para sa stress relief tips, ay nagiging ang glue ng grupo. Salamat guys. Yung cake na iyon, nagbigay ng pag-asa. Na yon, tayo ang magbibigay ng gustisya. Para kay Thorne, para sa kumpanya. Ang mga gabi nila ay puno ng kape at takeout, ng mga bulong ng kaya natin at mga yakap ng suporta, na nagiging dahilan ng pagiging mas matibay ang kanilang pagkakaibigan. Habang ang media ay nag-i-interview sa labas, si Elara ay nag-text kay Sofia. Girl, crisis mode. Yung bakery mo, magde-deliver ka ba ng energy boosts? Need your cakes for morale. Si Sofia ay tumugon agad. On it. At pray ka, ha? Ikaw ang warrior. Sa climax ng krisis, isang Miyerkules ng gabi sa ikapintong ng Pebrero, ang mga piraso ay nagkasama tulad ng isang puzzle na matagal nang naghihintay ng tamang oras. Si Elara, kasama sina Javier at Elena, ay nagpresent ng dossier sa SEC hearing sa isang hotel conference room sa Pasay. Mga dolardan opidya ng digital forensics, email trails at witness statements mula sa dating kontraktor ni Harlan na nag-confess sa pressure. Your Honor, ang mga dokumento na iniharap ni Miss Hale at Mr. Voss ay forged. Here's the metadata proving it was backdated using freeware from 2025. Paliwanag ni Javier sa panel, ang kanyang boses na matatag habang nagpo-point sa screen. Si Elara, na nakatayo sa tabi ni Thorne na may kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya sa ilalim ng table, ay nagdagdag. At ang motive, personal grudge. Si Vanessa, dahil sa pagkapatay ng kanyang kapatid.
Si Harlan dahil sa lumang utang ng aking pamilya. Pero ang Blackwood, under Mr. Blackwood, ay nagbago para sa mas mabuti. Mga scholarship, health benefits. Hindi ito corruption. Ito ay sabotage. Si Thorne ay tumangop. Ang kanyang tingin kay Elara na puno ng pagmamahal na hindi nalihim. Salamat sa pagdepensa sa akin, sa amin. Sa loob ng ilang oras, ang mga kontrabida ay nahuli sa kanilang plano. Si Vanessa ay naaresto sa kanyang kondo sa Taguig dahil sa wire fraud charges, habang si Harlan ay nag-surrender sa Quezon Police Station. Ang kanyang plano ng pag-agaw ng lupa na natunaw kasama ang kanyang freedom. Elara, ikaw ang dahilan ng pagbagsak ko. Bulong ni Harlan sa phone mula sa kulungan, ngunit si Elara ay hindi sumagot, lamang paghinga ng kaluwalhan. Ang kumpanya ay nagiging mas matibay. Ang stock ay nag-rebound ng 25% sa susunod na araw. At ang SEC ay nag-issue ng clearance na may public apology sa Blackwood. We've been cleared stronger than ever, announced ni Thorne sa all-hands meeting. Ang kanyang ngiti na puno ng pride habang hinawakan ang kamay ni Elara sa stage. Sa gitna ng tagumpay na iyon, sa parehong meeting si Thorne ay nag-propose kay Elara sa harap ng buong kumpanya at pamilya. Na inanyayahan niya ng lihim para sa surprise. Si Nanay Maria at si Lila ay nasa front row, kasama sina Tita Carmen, Mrs. Grant, Sofia, Javier at Elena, ang kanilang mga mukha na puno ng luha at ngiti. Elara Vos, mula sa cake na iyon hanggang sa krisis na ito, ikaw ang nagbigay sa akin ng buhay, ng pag-ibig na akala ko'y nawala na. Huwag mo na akong iwan. Magpakasal ka sa akin? Tanong ni Thorne, habang lumuluhod ang isang diamond ring na simple ngunit eleganteng kumikinang sa ilalim ng lights. Ang auditorium ay sumabog sa mga sigaw at palakpakan, habang si Elara ay umiyak, ang kanyang oo, Thorne, oo na nag-echo sa lahat. Si Lila ay tumakbo sa stage at yumakat sa kanila. Ate, finally, si Kuya Thorne welcome sa pamilya. Habang si Maria ay nandasal ng tahimik, ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng krisis sa tagsibol ng kanilang tagumpay, si Elara ay nagdesisyon na magsimula ng sariling charity foundation, ang Vos Heart Foundation, na nakatuon sa pagtulong sa mahihirap na pamilya sa probinsya, mga scholarship para sa mga batang tulad ni Lila noong una, financial aid para sa medical operations, at livelihood training para sa mga magsasaka na nawalan ng ani. Ito ang paraan ko ng pagbabalik para sa mga Vos tulad natin na lumalaban sa dilim, sabi nga sa launch event sa Barangay San Isidro, kung saan ang dating bukid ng kanyang ama ay ngayon ay site ng isang community center. Sinusuportahan ito ni Thorne at ng kumpanya, mga donasyon ng 1 million initial fund mula sa Blackwood CSR at personal na involvement ni Thorne sa board. Elara, ikaw ang role model, hindi lamang sa akin kundi sa buong industriya, sabi ni Mrs. Grant sa event habang nagbibigay ng speech. Ang foundation ay nagiging dahilan ng pagiging role model ni Elara, na ngayon ay nakikita sa mga TEDx talks at newspaper features bilang the maid who built an empire of kindness. Si Sofia ay nag-volunteer sa baking workshops, habang si Dr. Felix ay nag-provide ng free health camps. Girl, from cakes to changing lives, proud of you, sigaw ni Sofia habang nagse-set up ng booth. Habang ang mga buwan ay lumilipas, si Lila Vos ay nagtapos ng kolehiyo sa UP na may degree sa education. Cum laude pa at naging guro sa isang public school sa Quezon. Ang mismong paaralan na nag-umpisa ng kanyang pangarap. Ate, salamat sa lahat. Yung foundation mo, nagbigay ng scholarship sa mga estudyante ko na kagaya ko, sabi niya sa graduation. Ang kanyang toga na may medalya na kumikinang, habang si Maria, ganap na gumaling at ngayon ay aktibong nag-aalaga ng hardin sa bahay. Nag-e-enjoy ng mapayapang buhay na puno ng mga apo sa hinaharap, ay umiiyak sa tabi. Lila ko, Elara ko, kumpleto na ang pamilya Vos, yung Diyos mabait talaga. Ito ay nagpapakita ng kumpletong pagkunlad ng pamilya mula sa trahedya ng pagkawala ni Ramon hanggang sa mga ngiti na hindi na nawawala.
Sa wakas, ikinasal sina Elara at Thorn sa isang simpleng seremonya sa isang beach resort sa Batangas noong tag-araw ng 2028. Walang extravagance, lamang ang dagat na humahampas sa buhangin, mga puting upuan para sa 100 bisita at isang arch ng sampagita na nagmumula sa probinsya. Binaluhan ito ng lahat ng kanilang kaibigan, si Sofia na nagbigay ng wedding cake na inspired sa unang vanilla na iyon, si Tita Carmen na nagbasa ng poem tungkol sa pag-ibig na matagal nang naghihintay, si Mrs. Grant na umiyak na magbigay ng toast na ayo ang tunay na pagbabago, si Javier at Elena na nag-lead ng bouquet toss at si Dr. Felix nag-check ng vitals ng lahat sa gitna ng sayaw. Si Lila ay ang flower girl, habang si Maria ay nag-walk sa aisle kasama si Elara, ang kanyang damit na puti at simple tulad ng kanyang puso. Thorn, sa iyo na si Elara, ingatan mo siya tulad ng pag-ingat niya sa iyo. Sabi ni Maria sa vows. Si Thorn na nakasuot ng barong na may touch ng modernong suit ay sumagot ng may luha. Tita, promise, sa cake, sa krisis sa buhay, lahat tayo, magkasama. Ang seremonya ay nagtapos sa isang group hug sa beach, ang mga tawa at luha na halo sa tunog ng alon. Ito ay ang simula ng kanilang masayang buhay na puno ng pag-ibig at tagumpay. Si Elara at Thorn na nagtatayo ng tahanan sa Makati na may view ng lungsod, ngunit puso sa probinsya, na nagpaplano ng mga anak na magmamana ng mga kwento ng kabaitan. Ang Blackwood ay lumago, ang foundation ay tumulong sa libo, at ang pamilya Voss ay kumpleto. Sa bawat kaarawan, isang slice ng cake ang laging mayroon. Paalala na ang simpleng kilos ay maaaring magsimula ng isang imperyo ng liwanag.